So, Article 2, Declaration of Principles and State Policies, Section 1. The Philippines is a democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authorities emanates from them. So, why would we be saying democratic and republican? Why not just democratic or why not just republican? Actually, in the 1973 Philippine Constitution, we were a republican government in which hindi ko na i-discuss pero yun yung naging difference ng 1973 sa 1987 Philippine Constitution. Ang key features nito is pinaghalo natin yung democratic and republican state. Ano bang difference sila? So sa democratic state kasi papasimplihin na lang natin is ang key features natin dito is yung majority rule. So kapag may mga decision, bumoboto yung mga tao. Pero although meron tayong majority rule, meron tayong protection of rights for for the minorities. So sabihin natin na may majority rule, gusto natin na iban yung isang bagay, 'di ba? So, halimbawa, gusto natin iban ng hijab. For example, mababan natin ng hijab sa mga lugar na 'to. Pero kahit na iban natin ng hijab, poprotektahan pa rin natin yung rights ng mga minorities. For example, yung mga Indian national na may mga suot sa ulo nila, 'di ba? Hindi natin sila pinagsusuot ng helmet. Kahit na in majority rule, required tayo magsuot ng helmet pagka nagmamaneho tayo ng mga motorsiklo, 'di ba? Pero mapapansin natin yung mga tinatawag nating Arabong or yung mga Indian national na mga kolektor natin diyan o Bombay, hindi na nila kailangan magsuot ng helmet. Bakit? Kasi minority sila sa atin and cultural ah, thing yung pagsusuot nila nun. Yun yung protection of rights. And meron tayong free and fair elections. Nakakapamili tayo ng mga presidente natin, mga tao natin na ilalagay natin sa Kongreso at Senado. So ano naman yung Republican? Yung Republican kasi meron silang yung mga sistema nila o yung gobyerno nila, kino-consider nila yung bansa o yung mga nangyayari sa bansa as public matter. At wala silang mga hari o ano, ganyan. Nagno-nominate din sila ng presidente. Which is, yun nga, sabi ko nga kanina, is 1973 Philippine Constitution, Republican tayo. Ang key features naman ng Republican government is yung rule of law. So, itong Republican government kasi is meron silang tinatawag na rule of law. Instead na katulad sa Democratic na every decision is boboto tayo, sabihin kapag may papasa tayong batas, halos lahat ng tao boboto. Dito naman sa Republican, meron tayong mga set ng mga batas o konstitusyon na naglilimit ng kapangyarihan ng mga tao or citizens or taong bayan. Kung kukuha tayo ng comparison is nung panahon nga ni Marcos ng 1973 Philippine Constitution, ginamit niya yung pagiging republican ng bansa natin para i-establish yung dictatorship niya kung saan minimize nito yung power ng mga tao. Pero kahit nasabihin natin ganun, meron tayo mga representatives yung tinatawag natin na congressmans na unlike na democracy, kung saan yung mga citizens o yung mga tao mismo, mga taong bayan na nagdedesisyon ng bawat batas na mangyayari o mga iboboto mo kasi yun eh. For example, nagpasa ka ng ganitong batas, lahat ng batas na to, kailangan dumaan muna. Tawagin muna lahat ng tao sa bansa na to, boboto sila. Yun ang democratic. Pero dito sa Republican, kailangan lang nating tumawag ng mga representante na binaboto ng mga taong bayan. At dito, meron pang isang key feature ng Republican kung saan tinatawag itong check and balance. Kung saan ang system ay may check and balances para suriin, protektahan at limitahan ang kapangyarihan ng bawat branch ng gobyerno. Ano ba ang mga branches ng gobyerno? Meron tayong executive department, meron tayong legislative department, at meron tayong judicial department. So anong difference? Pag sinabi natin executive department, ayan yung opisina ng presidente. Pag sinabi naman natin legislative, yan ng opisina ng senators at ng mga congressmans.
'Pag sinabi naman nating judicial, 'yan yung Supreme Court hanggang sa mga lower court. So, ano ba 'tong difference nila? The executive department executes laws. The legislative department creates laws. The judicial department interprets the laws. So, yun yung basic na summary ng ating executive, legislative, saka ng judicial for our democratic and republican. So, notice lang, so 'pag sinabi natin democratic and republican, hindi yan pinagsama lang na pinagdugtong lahat ng features, okay? Pero pinaghalo natin yung dalawang sistema. May mga tinanggal tayong sistema at may mga dinagdag tayong sistema.